Pagpasok nga sa kwarto ng ating bida ay makikitang nakasuot ito ng katulad sa uniform ng mga taga-EO, at iniisip na anumang organisasyon ang manalo o makakuha sa minahan ay siguradong magiging target ng ibang organisasyon at magkakagulo. Pag nangyari nga daw yun ay mukhang hindi sasapat ang kapangyarihan o lakas ng ating bida upang protektahan ang lahat ng kasamahan niya hanggang sa dumating ang backup nila. At minabuti nga nitong gamitin ang muka ni Bennett upang bisitahin ang ibang organisasyon sa pagbabaka sakali na din na makakuha siya ng resource sa kanila. Ang ibang plano nga daw niya ay makakapaghintay pag magulo o nagkakagulo na ang lahat. Pero bago ito lumabas ay napapatanong siya kung nahuhulaan ba ni Nieting ang mga nais niyang gawin, dahil ang supot na binigay sa kanya ni Zhao ay laman ng iba't ibang uniforms ng lahat ng organisasyon na kasalukuyang nasa EO ngayon. Ang hindi alam ng ating bida ay nakikita ni Nieting ang lahat ng ginagawa niya sa kanyang super CCTV. Paglabas at pagtalon nga nito ay sasabihin sana ng ating bida na masarap talagang magpahangin sa gabi, pero umalingasaw ang kanyang stinky tofu. Pero salamat naman daw sa umaalingasaw niyang stinky tofu dahil wala ng mga nakaaligid sa villa ng Dragnet. Ilang sandali pa ay nagtungo ito sa villa ng Forever Bird kung saan naririnig niyang nagrereklamo ang mga bantay dito patungkol sa mabahong amoy ng stinky tofu. Sabi nga ng lalaki sa kanan ay hindi pa naman daw sana ito ang schedule niya ng pagbabantay pero dahil sa stinky tofu ay nagbago ang isip ni Howard, pero sinabi naman ng isa na naiintindihan naman nila kung bakit masyado ang takot at paghihigpit ni Howard sa seguridad nila, dahil si Howard mismo ay tinamaan sa muka ng stinky tofu. Kaya naman matawa-tawa ang ating bida habang ini-imagine na tinamaan si Howard ng stinky tofu sa muka. At dahil nga daw sa pagmamadali niyang umalis nung hinagis niya ang stinky tofu sa kanila ay hindi niya nakita ang magandang eksena na ito. Gayunpaman ay magsisimula na lang daw siya ulit dito sa Forever Bird. Ilang sandali pa ay nakita ng mga guards ang silawit ng isang lalaki na naglalakad patungo sa kanila at tinatanong nila kung sino ito. Ako ito, wika lang naman ng ating bida, o mas kilala nila bilang si Bennett. Napapaisip nga ang dalawang guard kung bakit nandito si Bennett. Dahil sinabi nga nito na makikipag-usap lang siya sa mga organisasyon na tutulong upang mahuli ang umatake sa kanilang base. Sinabi naman nito na may kailangan siyang talakayin kay Howard, kaya sinabi ng isang guard na maghintay muna ito at kailangan niyang abisuhan ng boss niya, habang iniisip na ginawang dahilan lang ni Bennett ang paghingi ng tulong sa ibang organisasyon upang hanapin ang umatake sa kanila. Pero ang nais talaga nito ay makipagtulungan sa Forever Bird. Sakto namang lumabas sa balkonahe si Howard at sinabing papasukin na nila ito, habang iniisip kung sila na ba ang napili ni Bennett na humawak o makakuha sa minahan. Pagpasok nga sa loob ay agad na sinabi ni Howard na tama ang naging desisyon ni Bennett sa pagpili ng Forever Bird bilang partner nila. Isantabi muna natin yan at pag-usapan muna natin ang alok niyo, wika naman nito. Sabay tinanong kung ano ang offer o mabibigay sa kanila ng Forever Bird. Sinabi naman ni Howard na kahit anong pwede niyang makuha sa ibang organisasyon ay kayang tapatan o ibigay ng Forever Bird. Bukod dito ay nabalitaan nga daw ni Howard na hindi pa nagigising ang kanyang anak, at sakto namang meron sila ng prutas na kayang maka-awaken ng Earth-type elemeni. Pero hindi naman interesado ang ating bida sa prutas na nakaka-awaken, gayunpaman ay kukunin pa din daw niya ito basta libre. Na-excite nga ito kunwari habang sinasabi na ano pang hinihintay mo. Ibigay mo na sa akin ang prutas. Pero sinabi naman ni Howard na hindi nila kailangang magmadali dahil hindi pa tapos ang kanilang usapan at kasunduan. Kaya naman iniisip nito na walang alam si Howard sa negosyo at kung hindi daw kaya nito alam ang salitang down payment, at dahil din dito ay mukhang wala daw siyang makukuha mula sa kanila. Pero ang pinagtataka ng ating bida ay kung bakit tila masyado itong kampante. Dinampot nga nito ang baso ng alak at kung hindi daw siya nagkakamali ay nais ng Forever Bird ang minahan at gamitin ang EO upang maiwasan ang conflict sa ibang organisasyon. Pero tinanong lang naman siya nito kung ano ba talaga ang nais ni Bennett, at kung bakit pa niya pinatawag at inimbitahan ang lahat ng organisasyon sa kanilang nasasakupan, dahilan upang hindi makapagsalita ang ating bida at tumingin lang ito sa bintana kaya naman nagtataka si Howard sa naging reaksyon nito sa kanyang tanong. Pero ang totoo ay pinipiga na ng ating bida ang utak niya dahil hindi nga siya si Bennett at hindi niya alam kung ano ang intensyon nito sa pagpapatawag ng iba't ibang organisasyon sa kanilang nasasakupan, at ilang sandali pa ay may naisip na siyang idea. Binabangan nito ang baso na may lamang alak at sinabing maayos naman ang kalagayan ng EO sa kanilang bansa,
pero kumpara sa mga organisasyon abroad ay masyado pa din itong mahina at may limitasyon pa din sa madaming bagay. Kaya naman nais daw sana ng EO na dumipende sa isang malakas na organisasyon, at kalaunan ay makipagsanib puwersa. Iniisip nga ni Howard na yun pala ang plano ni Bennett, at kung kailangan nga daw ng EO ng makapangyarihan na organisasyon ay siguradong Forever Bird ang nasa unahan ng kanilang listahan, pero kung usapang merger naman daw ay hindi na kailangan pang umabot sa punto na yun dahil resource lang naman ng EO ang nais ng organisasyon nila. Tinanong nga ni Howard kung ano ang tingin ni Bennett sa Forever Bird na pansamantala namang natahimik, at napabuntong hininga, sabay sinabing hindi sapat ang offer ninyo. Kaya naman nagdilim ang muka nito habang iniisip na hindi din pala sasang-ayon si Bennett na makipagtulungan sa kanila bakit pa siya pinuyat sa mahabang usapan, nasisiraan na ba siya ng ulo. Bigla nga itong tumapak sa lamesa at naghanda ng pag-atake habang tinatanong kung nagsasawa na bang mabuhay si Bennett, leader ka lang ng pipitsugin na organisasyon pero ang lakas ng loob mong laitin ang Forever Bird wika pa nga nito. Ba't di mo ko subukang atakihin wika naman ni Bennett, tama nga daw na malakas na organisasyon ang Forever Bird, pero hindi naman daw siguro nakakalimutan ni Howard na kasalukuyan silang nasa teritoryo niya. At bigla ngang napaisip si Howard kung bakit tila napakataas ng tiwala ni Bennett sa sarili niya. Hindi daw kaya nakipagkasundo na ito sa isang organisasyon at nagtungo lang ito sa kanya upang asarin at magkaroon ng dahilan na ubusin sila kasama ng organisasyon na nakasundo na niya. Pero ang mga may lakas lang naman daw ng loob upang kumprontahin sila ay ang mga may A-rank masters. Kaya iniisip nito kung Dragnet at Snares ba o CDF ang organisasyon na nakasundo ni Bennett, dahilan upang mapalunok ito ng laway niya. Hindi pa nga daw nagpapadala ng malakas na cultivator ang Dragnet dito, kaya malamang na Dragnet at Snares ang nakasundo nila Bennett, pero dahil sa wala naman siyang ebidensya ay hahabaan na lang muna niya ang kanyang pasensya. Iniisip naman ng ating bida kung bakit hindi nagsasalita si Howard at kung ano kaya ang iniisip niya, nang bigla itong bumaba sa lamesa at naglakad palayo habang sinasabi na ihatid niyo na sa labas ang bisita natin. At hindi nga inaasahan ng ating bida na ganun lang natapos ang kanilang usapan at pinapaalis na siya. Ilang sandali pa ay pare-parehas ang ginawa ng ibang organisasyon na binisita ng ating bida, kung saan pinapaalis siya ng mga ito sa galit at may pa-take out na negative points. Pero pinakamalala sa Dragnet dahil sinipa pa siya palabas ng kasama nilang may pulang buhok at pinagsaraduhan ng pinto. Masyado nga daw malas ngayon ang ating bida dahil sa 11 organisasyon na pinuntahan niya ay wala man lang siyang nakuha kahit isang kayamanan. Pero na-surprise nga daw talaga siya dahil ang lahat ng representative ng organisasyon ay masyado ang galit sa kanya. Pero walang nangahas o nagtangka na mag-umpisa ng laban, kaya iniisip nito kung masyado ba silang mainga, o sadyang mga may pinag-aralan lang talaga sila at di niya maiisahan. Pero hindi bali na daw at binuksan ang kanyang system upang makita kung ilan ang kinita niyang negative points, at napapito nga siya nang makita na malaking puntos ang naipon niya. Samantala kinabukasan sa EO headquarters kung saan makikita pa ang pinsala na kagagawa ng ating bida, ay tinatanong ni Bennett ang tauhan niya kung nakita na ba nila ang umatake at kung may gusto bang tumulong sa kanila mula sa mga organisasyon. Pero sinabi nito na sarado ang lahat ng pintuan nila at wala siyang nakikita na nais tumulong sa kanila. At pinutol nga ni Bennett ang kanyang ballpen habang sinasabi na gusto lang talagang kumita ng mga organisasyon na yan. Sabay sinabi nitong ipagpapatuloy nila ang negosasyon at inutusan ng tauhan niya na muling imbitahan ang mga representative sa auction site. Pinpilit nga daw ng CDF na kunin sa kanila ang minahan, pero pag sumunod nga daw sila sa CDF ay siguradong magiging target sila ng ibang organisasyon, kaya mas minabuti niyang imbitahan ang malalaking organisasyon upang ipa-auction ito. Sa pag-alis nga ng kanyang tauhan ay sinabi nitong nakakasurvive lang ang maliliit na organisasyon na tulad nila kung mananatili silang tagapamagitan sa mga tunggalian ng malalaking organisasyon. At dahil nga sa hindi sapat ang lakas ng kanilang organisasyon ay hindi sila pwedeng maging pabigla-bigla sa mga desisyon nila at kailangang ikonsidera ang madaming bagay. Makalipas ang 30 minuto ay tinawagan niya ang kanyang tauhan upang tanungin kung may takdang oras na ba para sa second round ng negosasyon, pero nagulat ito nang sabihin sa kanya na ang lahat ng mga representative ay tinanggihan ang kanilang imbitasyon para sa second round. Nabitawan nga nito ang kanyang cellphone habang iniisip kung ano ang nangyayari at kung bakit ayaw na nilang sumali sa second round ng negosasyon, lahat nga daw ng organisasyon ay sinabing hindi sila karapat-dapat na makipag-partner sa kanila. Napapatanong na nga lang din ito kung bakit nagbago ang isip ng lahat matapos lamang ang isang gabi.
Samantala sa villa ng Dragnet ay makikita na nasa mood ang ating bida, dahil nga daw sa Ocean Energy Fruit ay muli na siyang magkakaroon ng Snow Mountain, dahil nga din daw sa prutas ay doble ang bilis ng kanyang cultivation ngayon kaya hindi na siya makapaghintay na makita ang pangalawang sword spirit niya. Pero bigla namang yumanig ang buong lugar kaya napapaisip sila sa kung ano ang nangyayari, at paglabas nga ng mga ito ay nakita nila ang malakas na pagsabog kung saan matatagpuan ang German Steel Club at Italian Seiden Camp Villa. Sinabi nga ni Ren Sheng na wala namang namamagitan o alitan sa dalawang organisasyon na ito kaya malamang sa maliit na pagtatalo lang ang nangyari, habang ang ating bida ay iniisip naman na malamang sa kinikimkim lang ng mga organisasyon ang galit nila sa isa't isa, at nagkataon na puno na sila ngayon kaya nagkaroon ng labanan. Bigla namang tumunog ang cellphone ng ating bida, at nakatanggap nga ito ng mensahe mula sa intelligence network ng Dragnet. Ayon nga sa mensahe ay tumanggi ang lahat ng delegado sa pangalawang round ng auction o subasta, kaya nagkakagulo sa EO ngayon at binunyag na nga din daw ng isa sa mga miyembro ng EO ang patungkol sa sapilitang pagkuha ng CDF sa minahan. Dito ay sinabi din na inimbitahan ni Bennett ang lahat ng organisasyon upang makahanap ng paraan at makalusot sila sa CDF, at pag hindi nga daw naayos ang isyu na ito ay malamang sa mag-ubusan ang EO at CDF. Kaya naman iniisip ng ating bida na nais lang talaga ni Bennett na makasurvive ang EO, at sana daw ay hindi niya agad hinusgahan ito bilang sakim na tao matapos imbitahan ang lahat ng organisasyon sa kanilang lugar. May karagdagang mensahe pa nga sa ating bida kung saan may haka-haka umano na nakahanap na ng backer ang EO, at malamang na isa daw ito sa Forever Bird, CDF o Dragnet at Snares, sabay tanong kung kailangan pa ba nilang imbestigahan ang pinagmulan ng chismis na ito. Pero iniisip lang naman ng ating bida na ang pagnanais niyang maka-earn ng negative points ay nagdulot pala ng malaking hindi pagkakaunawaan sa lahat. Ito na nga din daw ang dahilan kung bakit walang naglakas ng loob na umatake sa kanya nung puntahan niya ang mga ito sa bawat villa nila. Mahirap na nga daw ma-predict o malaman ang mga mangyayari sa mga susunod na sandali o susunod na araw, lalo pag nalaman ng ibang organisasyon na hindi totoo ang chismis. Samantala pagsapit ng gabi ay isang labanan na naman ang naganap. Kaya naman nagulat ang ating bida habang nag-meditate, mukhang may seryosong away nga daw ang nangyayari dahil sa lakas ng mga pag-atake na ginagawa nila. Mabilis nga itong lumabas upang makichismis, at dito ay nakita niya si Howard na inaatake ang leader ng CDF, na hinahawi lang naman ang mga apoy niya. Habang nanunood nga ang ating bida ay sinabi nitong magandang palabas ang mangyayari ngayong gabi, pero ang ngiti niya ay napalitan ng pagkamangha matapos makita ang spiritual tool ni Howard. Matapos nga niyang gamitin ang spiritual tool na ito ay nagbago ng kulay ang kanyang phoenix at mas lumakas din ang kapangyarihan nito. Mukhang malakas nga daw ang spiritual tool ni Edward pero mas mainam daw sana kung makukuha niya ito. Painit pa nga lang daw ang laban at ayaw naman niyang matapos agad ito kung i-eksena siya. Pero hindi naman daw niya makukuha ang spiritual tool ni Howard kung hindi siya i-eksena, kaya kailangan daw makapag-isip siya ng plano. Samantala inutusan naman ni Howard ang kanyang Phoenix na umatake, habang tinatanong ang representative ng CDF kung paano niya mapapatay o malalabanan ang kanyang apoy. Nang makita nga nito na papalapit na sa kanya ang atake ni Howard ay agad itong nag-cast ng barrier, nakuha pa nga nitong ngumiti habang tinatanggap ng kanyang barrier ang atake ni Howard. Ilang sandali pa ay tinawag ni Howard ang kanyang Phoenix, at sinabing hindi na makakatsamba ito sa sunod niyang atake. Masyadong makasarili ang mga CDF pero ngayon na nakipagkampihan na kayo kay Bennett ay damhin niyo ang galit ng Forever Bird wika pa nga nito. Kayo ang masyadong makasarili wika naman nito, at biglang naisip kung bakit sinasabi ni Howard na sila ang backer ni Bennett, dahil ang pagkakaalam nga daw nila ay Forever Bird ang bagong backer ng EO o ni Bennett. Habang nakatingin nga ito kay Howard ay naisip nitong hindi siya nagsisinungaling, kaya malamang daw na ng bluff lang si Bennett at wala talaga siyang backer. Pero sa anong dahilan daw kaya? Pero ang importante daw ngayon ay may bagay siyang alam na hindi alam ni Howard at magagamit niya ito para mapunta sa CDF ang pabor. Nangiti na nga lang ito habang hinuhugot ang kanyang espada. At muli ay iniisip nitong makakapaghintay naman ang imbestigasyon, at mas mainam kung makakakuha pa siya ng karagdagang impormasyon mula kay Howard upang magkaroon sila ng mas malaking advantage sa ibang organisasyon. Habang ang ating bida naman ay tamang nudlang at lalong naglaway nang makita ang espada ng leader ng CDF. Muli namang umatake si Howard gamit ang kanyang apoy at spiritual tool,
habang ang kalaban niya ay hinihintay lang naman na makalapit sa kanya ang atake ni Howard. Pero biglang nagkaroon ng maliit na pagsabog sa harap ni Howard at nabitawan nito ang kanyang spiritual tool, iniisip na nito kung na-ambush ba siya ng isang Earth-type element. Matapos ng mahulog ng spiritual tool ni Howard ay naglaho din ang ginawa niyang pag-atake, kaya masyado ang galit ni Howard sa mga CDF, dahil ambas lang daw ang alam ng mga asong ito. Pero naglunsad lang ito ng pag-atake habang sinasabi na na-overestimate niya ang Forever Bird, tamang abang nga ang ating bida sa pagkakataon upang makuha niya ang spiritual tool ni Howard na napapamura na lang. Habang patungo nga sa kanya ang atake ng CDF ay iniisip nito kung ano na ang dapat niyang gawin, dahil hindi daw niya kayang labanan ang dalawang B-rank nila. Pero bigla namang bumagsak ang malaking bato sa harap ni Howard upang maharangan ang pag-atake sa kanya. Bigla namang nagulat ang mga CDF nang marinig nila ang isang tinig, kung saan ay humingi ito ng pasensya kay Howard dahil sa nahuli siya, pero ngayon daw na andito na siya ay papatayin nila ang lahat ng miyembro ng CDF. Sunod nito ay lumabas ang ating bida, at habang napapatanong ang mga ito sa kung sino siya at tila pamilyar daw ito sa kanila, ay sinabi nitong si Howard pala ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan, pati na din ang pagkakalat ng stinky tofu. Habang si Howard ay iniisip lang naman na kalokohan ang lahat ng sinasabi ng CDF, dahil hindi naman niya kilala ang lalaking ito, mukhang nagamit nga daw siya ng lalaking ito, gayunpaman ay wala na siyang ibang pagpipilian dahil kailangan niya ang tulong nito upang matalo ang CDF. Ilang sandali pa ay napapatanong ito sa kung ano ang ginagawa ng ating bida, mabilis nga itong nagtungo sa spiritual tool ni Howard at pinulot ito. Sunod ay nagtungo siya sa likod ng lalaki mula sa CDF at tuluyang umalis upang makapagtago. Napatanong na nga lang ito sa kung ano ang nangyayari, dahil ang alam niya daw na script ay tutulungan siya ng misteryosong lalaki upang talunin ng CDF, sunod ay makukuha nila ang minahan ng resource mula sa EO at maiiyak ang mga taga-CDF. Natatawa nga ang lalaking ito mula sa CDF, kaya naman masyado ang galit ni Howard habang tinatanong kung kasamahan ba ng CDF ang misteryosong lalaki. Hulaan mo wika naman nito, habang iniisip na hindi naman niya kilala ang misteryosong lalaki na kumuha sa spiritual tool ni Howard, pero hindi na din daw masama ang pagkakaroon ng isa pang B-rank upang takutin si Howard. Masyado kayong kainahinala at mapagpanggap wika naman ni Howard, na kinainis ng mga taga-CDF dahil insulto daw ito para sa kanilang lahat. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi nila kailangan makipagtalo kay Howard, at ang pagpapatawad ay nagbibigay sa kanila ng karangalan. Muli namang ginamit ni Howard ang kanyang abilidad upang umangat siya, at kung inaakala nga daw ng CDF na lamang na sila matapos mawala ang kanyang spiritual tool ay nagkakamali sila, harapin niyo ang inyong kamatayan wika nga nito at nagpaulan siya ng apoy sa mga CDF, habang tamang nood pa din ang ating bida at hawak ang spiritual tool ni Howard. Buweset bakit siya nagseseryoso wika naman nito habang sinasangga ang atake ni Howard. Ilang sandali pa ay ginamit din ito ang kanyang abilidad at muling gumawa ng barrier. Kaya naman sinabi ni Howard na puro depensa ang alam ninyo, ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit wala kayong lakas ng loob na labanan ang puppeteer. Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo wika pa nga ni Howard, sabay labas ng mga baril na agad namang napansin ito, at sabay-sabay nga silang umatake upang sirain ang kanyang barrier. Ilang sandali pa ay humihingi na ito ng tulong sa kanyang mga kasama, pero may samalubong at umatake naman sa mga ito. Punyeta ka, may backup ka din pala at hindi lang isa wika nga nito kay Howard. Pero tinawanan lang siya ni Howard at muli ay naglunsad ng malakas na atake, kaya naman iniisip nito na hindi pwedeng nakatayo lang siya at dinidepensahan ang bawat atake nila. Hinugot nga nito ang kanyang espada, dahilan upang masira ang barrier niya at nagkaroon ng pagsabog, kaya inakala ni Howard na nasira ang barrier ng CDF dahil sa mga atake nila. Ilang sandali pa ay nagulat ito, dahil mabilis na sumugod ang lalaki mula sa CDF at kasalukuyan na itong nasa harapan ni Howard at nakahanda na sa pag-atake. Pero ginamit naman ni Howard ang Phoenix niya upang depensahan ang kanyang sarili, kasabay na din ang pag-atras niya, pero tumagos ang sandata ng espiritu ng lalaki mula sa CDF at tinanong kung ano ang nais nitong sabihin bago siya mamatay. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagsabog, habang ang ating bida naman ay masyado ang paglalaway sa spiritual tool ng lalaki mula sa CDF. Nagtungo nga ito sa pagitan ng dalawa at tinulak ang mga ito, at nagulat ang lalaki mula sa CDF nang mapansin niya na hawak na ng ating bida ang kanyang espada na ayaw naman niyang bitawan.
Dahil nga sa ayaw nitong bitawan ng kanyang espada ay lumapit sa kanya ang ating bida at binulungan nito na, 3:00 na oras na ng tsaa. Dahilan upang mawala ang focus nito sa hawak niyang espada at nagbigay ng pagkakataon sa ating bida upang tuluyan itong maaga sa lalaki mula sa CDF. Matapos nga niyang makuha ang espada ay sinipa niya ito palayo at habang nasa ere naman ang lalaki ay iniisip niya kung ano ang mali sa ating bida, dahil wala pa naman daw 3:00, kaya naman nagbigay ito sa kanya ng negative points. Agad naman itong nilabas ang kanyang granada matapos makuha ng ating bida ang kanyang espada, pero bago pa niya ito mahagis ay malayo na ang ating bida.